Good morning mga ka-vlogs. It's happy Thursday. No, sorry, Wednesday. Hump day. Ayan o, basura day. Ayan, dapat inaano yan eh, pina-flatten. Ayan, at ayan yung mga ano no, wala nang ito except for this. Pero makita nyo kariman ng mga yellow leaves. Nagtanggalan na. So yan o. Let's see what we do today. We're gonna go to Malaspina Elementary School. Yeah. Okay. Mga ka-vlogs, dito sa Ecole. Ang tawag na College Heights Ecole. French Immersion School. Dito sa Canada, may option ka na ilagay yung mga anak mo sa French immersion or regular school, right? So pero mas marami ang nag-i-enroll sa French immersion kasi nga kasama yung French sa may mga guro, mga teachers na talagang French sila magsalita sa class. So in that way matuto ang mga anak nyo at karoon sila ng advantage pagka say in the future maghanap sila ng trabaho. Mas in demand ang bilingual dito sa Canada. So mas maganda kung matuto sila ng French. Yung pandinig nila is laging naririnig tsaka maintindihan nila yung sinasabi, no? So I'm impressed to those people na talagang marunong ng iba't ibang language, yung linguistic, tsaka matutunan nila, no? So, yan. No? Pagka umaga, may frost, winter, feeling winter. Pagka tanghali na, yan, summer na uli. Maaraw, tsaka medyo mainit, no? Tapos bandang 2 o'clock, parang mas mainit pa. Tapos bandang alas 5 to alas 7 yan, magfo-fall, feeling fall na naman. Tapos bandang pataas na, wala ng araw, yan, balik tayo sa fall or winter na naman kasi malamig na, single digit na lang sa gabi. So yan o, pagkapaalala sa mga taga North BC or North Canada, pagka single digit na 7 below na, kailangan na magpalit ng snow tires. Yan, paalala, friendly reminder. Yan. Problema is ano lang, yung guide ng paper tray, medyo loose siya. So inano ko lang, in-adjust ko, and then parehas naman silang 8.5 by 11 o letter size paper sa both tray. So pinagbaliktad ko lang yung isa kasi landscape, yung isa portrait. So yung sa taas landscape ginawa kong, or portrait sa taas ginawa kong landscape, tapos yung sa baba yung portrait ginawa kong landscape. So pinagbaliktad ko lang, or the other way around. Yun lang. Price ng gas dito sa North BC, 165.9, $166. Tapos yung extra is $1.80. Tapos yung Supreme is $1.89. So
ano, sa Costco mas mura ng minsan 10 cents the most o kaya 5 cents. So 161 siguro 0.9 dun, no? So o kaya 160.9. Yan. Ito sa mobile, transaction approved. Remove nozzle. Lagay natin. Tapos kasi may PC points dito kaya dito ako nagpapagas sa mobile, sa ESO, at saka kung gusto makamura sa Costco kasi may pila sa Costco. At saka pinapagas ko lang lagi mga $60 ganyan, para alam ko may control ako dun sa pera, hindi yung gas tank ba o yung pump pa lang may control kung magkano yung full tank nito. Ayun, kaya alam ko kung gaano katagal yung $60. Kung say 1 linggo't kalahati usually, or 2 weeks minsan, pagka hindi masyado ako lumalabas o hindi masyado ako nag-service call ng malalayo, kung dito lang. Pero kung punta ako ng Belmont o kaya ng mga over 100 kilometers away, yan, mga siguro pagka nakaka 500 to 600 kilometers yung isang full tank, doon ako nag-full tank pagka malayo na alam kong pupuntahan ko. So yun, Beldo mabilis din na pataas, diba? Ang bilis Ayan parang loto lang. So ayan mga vlogs, no? Magandang araw natin ngayon. Yung tamang-tama, uwian na. So pwede pa tayong maglakad-lakad mamaya pagkatapos ng uwian. Normally before, parang pagod na pagod ako pagka uwian. Kakabalik ko lang galing sa aksidente. So ngayon, sa awa ng Diyos ano naman, medyo may energy pa rin tayo pagkatapos ng work. Kasi hindi na masyado, sumasakit pa rin ang ulo paminsan-minsan, pero hindi na like before na lagi akong fatigue dahil siguro dun sa aksidente, no? So yan importante, no? Yung health natin. Sabi nga nila anong gagawin mo sa pera kung hindi ko naman makagalaw dahil sa health mo, you know? Not necessarily na may pera tayo, but you know, if you think of it, if you come to think of it, yung pagka sabi nga nila bigyan ka ng $10 million pero hindi ka nagigising bukas, di ba? Parang baliwala yung $10 million kasi yung health is wealth, di ba, no? Yan, so yan, dito tayo pagka sa winter nun kapal ng snow dito tapos sa pababa ayan madalas dito pagka may snow na. Tapos doon yun yung paliko, yan dito kami nabangga. Ayan pero nandito sa left side nun magle-left ako dyan, tapos yung pasalubong namin sobrang bilis ata, hindi rin niya matansya yung curve, so nadulas siya yung tailgate niya, Dodge 3500 Ram, tumama sa amin, sabog ang airbags total talaga, tapos yung dito warak sa may side, hindi ko nga mabuksan tong yung driver side, tapos parang lahat slow motion, parang shock pang dating, hindi mo alam kung ano nangyari, parang kagigising mo lang, parang nawalan ka ng malay ng ilang sandali, tapos parang gumising ka, parang
uusok lahat. Talagang grabe yung pagkakabangga, no? Kaya may whiplash tayo tsaka concussion. Yun ang ano na sa atin ng doktor. Yan, dito na tayo mga vlogs. Pula, healthy yan eh. Beets, B-E-E-T-S, vegetable, bigay. So pag winter wala na to, pero pagka kumain ka nito, pati yung ihi mo mapula. Yun lang, pero mandaming ano yan, antioxidant, tsaka protein na, or mas healthy siya mga ka-vlogs, yung beets. Yan. Yan mga ka-vlogs, minsan ang driving dito ganito, parang wala kang makita, parang foggy talaga. Yan o, parang nagda-drive sa ulap. Pero yeah, dahan-dahan lang para hindi walang sorpresa, di ba? Minsan baka may sasakyan na walang ilaw na nasa harap mo, o kaya wala yung tatawid ng mga deer o mga wildlife. So maganda at bigyan mo yung sarili mo ng reaction time, right? So it's better to just go slow and easy. Yan. Ayan nakatirik yung araw natin. Ayan, medyo nag-clear out pagka medyo mataas na yung araw. Yan, bina-burn off niya yung fog. Yan. Dito sa Prince George. Yan. Tapos meron silang mga pagkatapos ng mag-assistensya nila, merong recovery house, para mag-mix in sa society ulit. Meron malapit sa trabaho yun sa dating building namin. Tawag yan, lalagay ko na lang dito, nakalimutan ko parang rehabilitation house, parang ganun Yan. Wala ka talaga makita. Yan yung araw. Wala kang makita, tapos nasisinagang yung mata mo pa ng araw. Yan. Dito tayo, mag-right tayo dito. 1 minute or seconds lang, biglang wala ng fog. Punta tayo dito sa youth jail dito sa may mga lang daw sila rito, ilan na juvenile center ba, rehabilitation. Meron kasing program ang school dito na para sa youth jail. I think they have their library, and then yung school district meron silang spot dito sa youth jail para sa mga na-detent na nakulong ba. Pero ayaw nilang sabihin na nakulong, parang ang tawag nun, parang recuperation, ganyan. And PGYCC, Prince George Youth Custody Center. Yeah, a few moments later, from maliwanag to going inside the cloud. Ayan. Kaiba, kumusta ang weather nyo dyan sa fall time dito sa Canada? I guess sa Pilipinas is maulan or tag-ulan na, pero mainit pa rin. So I'm jealous of your weather there sa Philippines. Yan, ito papunta na tayo sa taglamig, kaya ganito na during the day. Pero dun sa taas maaraw tapos pagpunta natin dito, kasi meadow siya parang bowl,
pababa. So warmer, I guess, yeah. Napapaligiran ng bundok. Yan. What you doing in there? What you doing in there? You think you're a special cat? You can just hang out there? Yeah. Okay, get off of there. That's our dining table. Get off. Get off there. Dito naman tayo sa ating kapaligiran. Mainit paghapon, malamig pag umaga, malamig pag gabi. Pero iba yung init niya, hindi kagaya sa atin sa Pinas na kahit nasa shade ka papawisan ka pa rin. Dito dry yung yung pagkainit niya, parang mas malapit sa heat, sa sun, no, sa horizon, kasi parang nasa side view ba ng tawag nyo, ellipse. So hindi siya yung sa equator. Sa equator parang direct sa taas so mas makapal yung atmosphere, dito parang manipis yung atmosphere, so yung UV rays niya mas matindi, mas masakit sa balat. So ito nga pala yung ating kapaligiran ngayon. Napakalawak pa ng Canada, ang dami pang lupa na pwedeng tirahan ng mga tao. So I think pinaka second na biggest country in the world, next to maybe Russia. Let me know, comment below if I'm correct, not correct. Right? Alright, mga vlogs, ating vlog ng ating trabaho. It's 4:30 in the evening dito sa Canada. Ganitong oras, no, yung 4:20 na sinasabi nila. Yung mga ibang tao doon na uso yung 4:20. Canadian or North American term yun na ibig sabihin relax time na nila after ng work, na nagka-cannabis for their recreation, kasi legal naman dito, kaya makakabili ka kahit saan. Kung may liquor store, sigurado may katabing may katabing cannabis store. So dapat malayo sa mga bata yan, delikado sa utak nila yan. Ang development ng utak ng bata tao hanggang 25, no. So dapat illegal nila sa sa 25 above, or sabihin natin 30 above. Dapat hindi dapat galawin ng mga bata yan, dahil nagde-develop pa yung utak nila. Baka kaya naiba yung ng iba, ng ibang bata pagka tumitikim sila ng cannabis pagka bata pa sila. Naririnig akong yapak naka-bear, nakatakot. Baka yung yapak ko lang din nag-i-echo lang. So ako sa trail, lakad-lakad para medyo ma-distress tayo
sa trabaho. Ang mga pressure, mga customer, natanong kung kailan ma-fix. Minsan pupunta ka sa machine, tapos sabi nga paper jam, tapos bago mo i-repair, sabi nila may isa pa palang issue, yung nag-i-squeak. So di ka prepared dun, no? So pagka naayos mo na yung isang issue, tapos separate, i-isolate mo naman, mag-reset ka, tapos you do the troubleshooting steps na naman, kung saan i-isolate mo, kung saan yung area na may maingay. Ang hirap i-troubleshoot pagka yung ganyang tawag nito, maraming gears. Sabi nila ang copier nga mas maraming gears pa kaysa sa aeroplano. Yeah. So yun, mag-lunch na kanina. Iniwan ko muna, sabi ko I'll do some research and then maybe bring up some parts. So nag-lunch ako, tapos nung palis ako, sinabi ko sa secretary, pero yung I guess in-email nila sa principal, yung principal nag-email dun sa purchaser ng head ng school district 57. So ginawa nila yung call early in the morning, tapos tumawag yung si manager. Sabi niya, have you done this call? What time did you leave? Sabi ko, I left before lunchtime, around 11:40. Yan. So but they emailed before that. Sabi niya, what's going on? He's trying to see if I'm still on site or whatever, or I'm doctoring the time, right? So nalaman ko yung email pala is after lunch, na nagpa-follow up lang yung purchaser, the school district, sabi kung has this been done. So sabi ko lang, I repaired the paper jamming, but the squeak is still under investigation, or still under research. I'm gonna research, see if I needed a part to go there. Usually yan yung mga bagong mga gears, KM gears, or karamihan ng plastic gears, so they tend to overheat and make some squeaky noise. Kasama yung mga drum, ganyan. Kasi ibang dati mga gears is metal or aluminum, so it doesn't squeak as much, but it's heavier, so it's harder to install, right? It's harder to put it together. Mabigat. Ayan ang mga bahay dito. Ito dati 314, taas baba, for sale. Ngayon nasa 400 something na yan. Bahay ngayon yan. Magandang neighborhood dito, mga tahimik. Kasi sobrang tahimik, nakakaboryo, maboboard ka dito sa buhay sa Canada, no? So kailangan talaga yung maghahanap ka ng gagawin mo, babasa-basa ka para matuto. The more you learn, the more you better. It's better that you have a hobby dito sa Canada para hindi ka talaga maburyo. Yung kinakausap ko yung mga ibang dumating as tourist, sabi nila is
bored na sila, no? Dahil hintay sila ng kanilang papel, ng lamia, tsaka ng kanilang extension muna sa kanilang tourist visa. Tapos at the same time hinihintay din nila ang lamia nila. Tapos hindi ko pa pwedeng tawagan yung immigration dito. Hintay lang daw ng email. Yan. So ayan mga vlogs, meron na namang project yung kapitbahay natin. Narinig ko siya minsan, nag-work siya na metal dyan eh. Parang gumagawa siya ng mga old classic cars. Ayan, may nakuha naman siya. So ayan mga vlogs, nandito na lang muna tayo. At sa susunod, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Ayos mga vlogs. See you later. Choo 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 choo.